Naglabas na mga idol ng babala ang ating mga kinaukulang pamahalaan tungkol sa mga lumalaganap na fake news. At totoo naman nakakabahala ang mga ganong uri ng mga balita. At yan nga ay papanagutin ang mahuhuling papalaganap ng mga fake news tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Dahil kasi, imbis na makakatulong sa problema ng ating bansa, itong mga vlogger na ito ay nakakapagpalala pa ng sitwasyon at lalong naaalerto ang iba nating mga mamamayan dahil sa kanilang mga inilulunsad na fake news. Kaya yan, pinag-iingat ang lahat ng mga vlogger na kung sila ay maglalabas ng kanilang mga content ay yung dapat ay naaayon sa ating batas. Bueno mga idol welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig mga idol ng ating bansa, Mapa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga at nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Gayun din naman yung ating mga idol dyan na nasa iba yung dagat, samang kayong panig ng ating mundo naroon, binabati ko kayo ng isang magandang umaga kung umaga dyan sa inyong kinalalagyan. Magandang tanghali naman kung tanghali dyan at magandang gabi kung gabi sa inyong kinalalagyang bansa. Pero mga idol, hindi ko mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan sa ating mga pagbati ay bumabati ako ng isang mabiyayang araw sa inyong lahat. Ngayon mga idol, tatalakayin lang natin yung mga napapanahong issue sa mga pangyayari. At ito nga, naglabas na ng babala ang ating mga kinaukulang batas tungkol sa ating mga kapwa content creator na nagpapalaganap ng mga fake news. At sana naman ito'y maging aral doon sa mga kapwa nating vlogger na ngayon ay pinananagot na sa kanilang mga nagawang kalokohan. At maging ito si Ginoong Epifanio Labrador ay tila yata ay patatawag na sa Senado. Dahil nga, isinampa na ng ating kapatid na Marcoleta yung kanyang reklamo tungkol sa pagbabatikos sa tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia at maging sa kanya mismo na bilang miyembro ng iglesia, nakatakot-takot na batikos ang ginagawa at pagmumura. Totoo naman mga idol, ito si Ginoong Epifanio Labrador walang tigil ng kababatikos sa iglesia ni Cristo. At kung ano-ano kanyang mga sinasabi na tila hindi maganda. Binibintangan niya ang iglesia ni Cristo na ito ay kulto. Ito di umano ay mga mamamatay tao. At wala namang katotohanan ang kanyang mga ipinaparatang. Kaya ngayon, siguro hindi na nakatiis ang ating kapatid na Marcoleta, idinulog na yung kanyang reklamo sa mga kinaukulan para naman matigil na siguro ang kalukuhan nitong Epifanio Labrador. At sa totoo lang, maraming reklamo nang tinanggap ito, ay may mga nagkapatid na nagreklamo sa kanya, pero hindi niya ito iniintindi at hindi niya sinisipot yung patawag sa kanya tulad nung nangyaring patawag sa kanya tungkol sa mediation hearing. Inignore niya yun, hindi niya sinipot. Inamag lang ang kapatid ng kaantay sa kanya, hindi siya dumating. Marahil dito sa Senado, kapag talagang ipinatawag na siya, dahil siya naman mismo may sabi noon, mas gusto niyang humarap sa Senado kaysa sa mga ibang husgado, dahil nga, nakakasiguro daw siya na pag sa Senado siya haharap, safety siya. Totoo naman yun. Hindi lang naman sa Senado, maging sa ating mga husgado, kung haharapin mo ang iyong problema, nakakasiguro kang safety ka. Kasi, siyempre, may mga kinaukulan tayong mga enforcer na nakabantay dyan sa oras ng pagdinig.
Kaya nga, itong si Ginoong Epifanio Labrador, hindi lang natin alam kung kailan ito ipapatawag sa Senado. Pero maganda rin ang nangyari para naman matigil na siya sa kanya mga pambabatikos. Ngayon, yung babala ng ating mga kinaukulan tungkol sa mga fake news, maganda rin yan. Kasi nga, para mabawas-bawas na naman ang mga maling impormasyon. O pinahintulutan tayo ng social media, gamitin ang social media para sa mga mabubuti at magagandang balita o pamamahayag na mapapakinabangan ng ating mga kapwa, ng ating mga mamamayan, di ba? Tama. Ngayon, kung gagamitin mo lang ang social media at one-sided ka, isang side lang ang iyong pinapaligan at yung kabila naman ay binabatikos mo, tinitirada mo, hindi nga maganda. Dapat, pag ikaw ay nasa social media o anumang larangan ng mga pamamahayag na ganito, lalagay ka lang dapat sa neutral. Huwag kang magiging one-sided. O kasi para yung makakapanood at makakapakinig ng mga sinasabi mo ay makakapulot ng magandang impormasyon. Kasi kung one-sided ka lang at kabila lang ang pinapanigan mo, binabanatan mo yung kapila, para ka nanghihikayat niyan na hindi maganda, di ba? Kasi kung masimpatya sa'yo yung mga nakakapakinig at nakakapanood ng video mo, ano mangyayari? Di ba? Kailangan neutral ka lang. Oo, kasi hanggat hindi tayo lumalagay sa neutral, hindi mapapayapa ang ating bansa. Tulad ng mga vlogger natin ganyan na one-sided lang. Di ba? Tama? Kaya nga, social media, pasalamat ka tayo at merong ganito, nagagamit natin ito sa ating mga mapayapang pamamahayag. Di ba? Ginagarantiyahan naman ng ating saligang batas yung tinatawag na freedom of expression. Yan mga idol, sorry, nagkamali tayo. Imbis na expression, napunta sa expressway. sorry. Kaya mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang at napag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na nauukol naman at napapanahon sa mga pangyayari. Yon, kaya nga itong mga kapwa nating vlogger, sana naman lumagay na sila sa tama. May mga humarap na sa paglilitis at yung iba nga nag-iyakan na nga. Meron naman mga umamin at may mga nangako na hindi na sila uulit. Sana naman ganon. Ngayon, para wag na tayong umantong sa ganung mga pangyayari na ipapatawag tayo at lumagay na tayo doon sa tama. Yung kapaki-pakinabang ang ating mga iko-content. O, di ba? Huwag tayong maging one-sided. Nabanggit ko na nga doon sa mga una kong video, dapat lumagay tayo sa neutral. O, magbalik-aral tayo sa mga pangyayari para malagay tayo sa neutral. Kasi kung one-sided lang ang iyong aasikasuhin at ang iyong papakinggan, wala mangyayari. Magpapatuloy ang pagkakabahabahagi. At saka yung mga nag-aatid ng mga fake news, isa yan sa nagdadala ng pagkakabahabahagi. Pati yung mga matitino na dapat makikisimpatya sa tunay na mga pangyayari, nadadala doon sa mga fake news. Nababaling ang kanilang atensyon doon sa maling impormasyon na kanilang napapanood at napapakinggan. Di ba tama? Dapat kaya kailangan, kung halimbawa, tulad natin, tayo naman kaya tayo nagbablog ng ganito para makapaghatid tayo ng magandang impormasyon, ilagay na natin sa tama yung ating mga sinasabi at ibabatay lang natin sa mga pangyayari. Wala tayong kikilingan magkabi-kabila. Ibalansin natin. Kasi siyempre, yung mga nakikinig at nanonood sa pagbablog mo, pinag-aaralan din siyempre yung mga sinasabi mo, di ba? Tama? Kaya dapat lalagay tayo lagi sa neutral. O bilang namamahayag tayo o nagpo-content tayo ng ganito, para naman yung makakapanood sa atin, wag din maging one-sided. O, di ba? Tama? Sabihin natin, totoong ang dating Pangulong Digong, may mga nagawang kabutihan nung panahon ng kanyang panunungkulan, hindi naman kaila sa atin yon. Kaya kung magbabalik-aral tayo, malalaman natin yung tamang sistema. Nakagawa siya ng mabuti. Pero may mga nagawa din naman siya na palpak. Alin yung mga palpak? Yung mga pinatupad niyang extrajudicial killing. Kagaya ng mga tukhang-tukhang na yan. Di ba? Noong panahon ng kanyang panunungkulan, pinairal niya yung tukhang.
At in-encourage niya pa, sabi niya pa sa mga polis, i-encourage nyo na lumaban sila. At pag lumaban, patayin nyo. O yun ba, magandang turo ba yon sa ating mga kapulisan? Di ba? Yun naman mga kapulisan natin, hindi natin masisisi yung iba. May mga pulis naman tayo talaga na nung bandang huli, umabuso na rin. At hindi naman talaga totoo yan, hindi naman lahat ng natukhang ay talagang mga adik at mga poser. Kaya nga sabi ng mga iba nagko-comment, bakit daw yung mga big time hindi matukhang? Yun ang malaking tanong doon. At yung mga ulo ng sindikato na siyang pinagmumulan nitong droga. May mga haka-haka din yung iba dyan, pero hindi na natin babangkitin kasi baka maging iba naman ang pananaw nila. Totoo naman yon, hindi naman lahat ng natukhang ay totoong mga adik. Hindi ba may mga estudyante nga, kagaya nung yung pinakita na estudyante na yun. Wala naman siya kinalaman tungkol sa drugs na yan, pero isa siya sa natukhang. Yun ang pinagdaramdam ng mga ibang pamilya na naging biktima nitong extrajudicial killing. Kung sinasabi natin na wala sa tamang proseso ang pagkakaaresto sa ating dating Pangulong Duterte, tanawin din natin, balik-aral tayo kung nasa tamang proseso din ba yung kanyang mga ibinigay na kautusan nung panahon ng kanyang panunungkulan. Di ba? Tama? Yung nga sinasabi ko mga idol, lalagay tayo sa balance para matitimbang natin at pag nakita natin yung tama at mali, ilagay natin sa neutral. Huwag tayong maging one-sided. Ngayon, yung mga idol natin dyan, ng mga follower ni Pangulong Duterte at yung kanyang mga supporter, hindi natin sila masisisi kasi meron nga isang vlogger na nagsabi niyan na close-minded na sila ng dating Pangulong Duterte at ng mga kaalyado nito. Kaya kahit na sabihan mo sila ng tama, hindi na nila ito iintindihin dahil nga, sabi nga nung vlogger na napanood natin, close-minded na sila sa mga pangyayari. Kaya ang kanilang hinaharap lang itong kasalukuyan na nangyari sa kanilang iniidolo na walang iba itong ating dating Pangulong Duterte. At yung mga nakaraan na ginawa ng dating Pangulo, limot nila yon. Wala na sa kanila yon. Yun nga sinasabi natin, dapat maging balanse tayo. Tingnan natin yung nakaraan, tingnan natin yung kasalukuyan. Tapos ang nangyayari, hindi natin maiiwasan na yung iba natin mga kababayan at halos lahat na nga, bunga ng mga pagkakampi-kampi, nabubunton ang sisi dito sa ating kasalukuyang Pangulo na wala naman siyang kinalaman doon sa mga tunay na pangyayari nung panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, may mga mambabatas tayo at iba pang mga kinaukulan natin sa gobyerno na nagsasabi wala sa tamang proseso ang ginawa ng ating Pangulo. May point sila roon na dapat dapat dito siya litisin sa ating bansa dahil dito siya nagkasala. Bakit nga naman sa ibang bansa siya dapat litisin na nandito siya nagkasala? Kaya lang, wala tayong magagawa at walang magagawa ang ating Pangulong kasalukuyan, kundi ibigay lang yung tama dahil may kaso siyang hinaharap na dapat harapin sa ICC. At yung mga kasong yun, panahon pa ng kanyang panunungkulan, pasok na yon. 2017 o 18, pasok pa yun sa kaso ng ICC dahil kumalas tayo sa ICC 2019 na. So, nung mag-request ang ICC na kunin si Pangulong dating Duterte, wala magagawa ang ating Pangulo sa kasalukuyan, kundi ibigay yung request dahil ang ginamit ng ICC, Interpol. At ang Interpol naman talaga ang may karapatang gumalugad kahit saang bansa na merong dapat panagutan ang isang huhulihin nila. Di ba? Tama? Kaya yung ginawa ng ating dating Duterte, hindi dapat ibuntun ang sisi dito sa ating Pangulong kasalukuyan. Kasi binigay lang naman ng ating Pangulo sa kasalukuyan kung ano nararapat. Nire-request ng ICC. May warrant, di ba? Yung proseso may warrant. Sasabihin wala sa proseso, meron naman may warrant nga eh. Kaya nga, di ba, sinagot nga ng tagapagsalita ng Malacanang yan, nung may mga nagtatanong,
O tama naman yung sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang. Kasi nga, kung walang kaso, kung walang nagrereklamo, walang kaso. At kung walang kaso, walang warrant. Ganun lang naman kasimple mga idol. Kaya, yung itong iba natin mga kababayan kasi, ewan natin kung bakit nagkakaganon. Yan ang naging bunga nung nakaraang peace rally ng INC sa idinaos na peace rally, pagkakaisa, unity, pagkaisa na ang lahat para mapayapa ang ating bansa. Kaso ang nangyari, yung binasa nga ng ministro tungkol sa pagkakaisa at kung paano masusolusyonan yung ating bansa sa problema, hindi yun natupad. At ang natupad sa kasalukuyang pangyayari, yun ding isang talata na binasa ng ating kapatid sa iglesia tungkol sa pagkakabahabahagi. Anong sabi doon? Ang pagkakabahabahagi ay hindi sa Diyos. Sa laman yan at sa dyablo. At yun ang natupad sa panahon natin ngayon. Hindi yung unang binasa tungkol sa solusyon. O, di ba? Kaya ito tayo ngayon. At yan kasi sa totoo lang, sa tanggapin natin sa hindi, may payo rin ang ating Panginoon Diyos tungkol sa ganyang mga bagay. Anong sabi? Ang hindi nakikinig sa payo at saway, kapahamakan. Kaya yan ang kinasadlakan ngayon ng ating bansa. Kasi ang natupad yung pagkakabahabahagi. Pinagpatuloy ng mga ayaw sa pagkakaisa yung kanilang layunin na magkabahabahagi. At yan ang nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Natanggapin natin sa hindi, nakikita naman natin sa mga pangyayari. Patuloy ang pagkakabahabahagi. Alam niyo mga idol, yung pagkakabahabahagi, sa totoo lang, totoo yung nakalagay sa Biblia, sa dyablo yan eh. Dahil ang dyablo ayaw ng kapayapaan. Ang gusto niyan pawang kaguluhan. At yan ang nag-aasik ng kaguluhan. Yan ngayon, natutupad din sa pangyayari, yung nakalagay sa Biblia, na may landas na tila matuwid, datapot ang dulo niyaon ay kapahamakan. Yan ang nangyayari ngayon doon sa ating mga idol dyan na nagbabahabahagi. Akala nila yung landas na kanilang tinatahak ay matuwid. O, di ba? Ang dyablo manlilin lang, mandaraya, tuso, mula pa ng pasimula. O, di ba sino ba ang unang dinaya at tinuso niyan? O, di ba yung ating ninuno? Si Eva at si Adan. O, saklaw yan hanggang ngayon. Kasi ang dyablo, hanggat hindi pa naghuhukom, tandaan nyo mga idol, patuloy yan, mamamayagpag. Inihasik nga ng Diyos yan dito sa lupa dahil nagmataas yan sa langit eh. Gusto makipantay sa Diyos eh. O. Ngayon, inihasik sa lupa para naman din subukin ng Diyos yung mga tao na kanyang nilalang kung kanino papanig. Ang malungkot, tila mas maraming pumapanig sa dyablo. At ito'y nasasaksihan natin sa kasalukuyan. Di ba tama mga idol? Ganyan. Kaya nga, kaming mga iglesia ni Cristo, sa totoo lang, kaya nagdaos ng peace rally sa kapayapaan. Pagkakaisa. Oh. Kaya lang, tila kami lang sa iglesia ang tumupad doon sa kautusan na pagkakaisa. Ngayon, may mga kapatid ngayon sa kasalukuyan na nadadamay sa pagkakabahabagi dahil nga doon sa mga wrong information, sa mga maling impormasyon o yung tinatawag na fake news. Oo. Kaya yan, sana naman lumagay na tayo sa neutral, magbalik-aral tayo para malaman natin yung tama at mali. O, at pag nalaman natin kung alin ang tama, alin ang mali, ayun, ilagay natin sa neutral. Oo. Payuhan natin yung ating mga kakilala, kaibigan, o lagay tayo sa neutral. Huwag na nating panatilihin yung ganun. Di ba? Tama, mga idol? Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa napapanahong issue. Oo. Kasi, kawawa ang ating bayan, sa totoo lang. Pagka nanatili yung ganyang pagkakabahabagi, lalo ngayon, nalalapit ang eleksyon, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kasi nga,
kabi-kabila, eh, may kanya-kanyang ano. O sana naman, itong darating na eleksyon, mailuklok na yung mga tamang tao na manunungkulan para mabalik na tayo sa neutral, panibago na namang yukdo ng ating pakikibaka sa magulong sanlibutan. Yan mga idol tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga pangyayari dahil napapanahong issue o laman ng social media, hindi lang ng social media, maging mga stream media, laman yung mga pangyayari sa kasalukuyan. Ngayon, yung mga follower ng ating dating Pangulong Duterte, hindi naman natin sila masisisi kung ipahayag nila yung kanilang nasa loobin. Karapatan din nila yon. Pero nga lang, huwag lalagpas at huwag hihigit doon sa hangganan. Pinayagan tayong ipahayag ang ating mga nasa loobin, pero meron tayong hangganan. At merong tuntunin na dapat nating sundin. Huwag tayong lalabag doon, huwag tayong lalagpas. Kasi pag dumagpas ka ron, magkakasala ka na. Oo. Kaya dapat, doon lang tayo, hanggang sa hangganan lang tayo. Kung mga ano na sa loobin mo, sabihin mo lang ng mapayapa, mahinahon, at walang halong malicious. Oo. Kasi kung may halong malicious na yung mga sasabihin mo, below the belt na, ay hindi na maganda. Oo. Wala nang mapupulot na magandang aral at magandang impormasyon yung makakapanood at makakapakinig ng mga sasabihin mo. Di ba? Tama? Pinayagan nga tayo, ginagarantiyahan ng saligang batas natin yung tinatawag na mapayapang pamamahayag yung freedom of express. Di ba? Pero may limitasyon yon. Doon tayo dapat wag lalagpas sa limitasyon na ibinigay. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin muli nga, binabati ko yung ating mga idol dyan na patuloy na sumusubaybay din dito sa ating programa. Salamat sa inyo mga idol At kahit pa paano, hindi naman tayo talaga sikat na vlogger tulad ng iba dyan. Tayo kumbaga nakikiayon na lang sa mga napapanahong issue. Diba? Pero wala tayong tinatapakan tao. Importante sa pagko-content mo, paggawa mo ng ganitong content, wala kang tatapakan tao, ilalagay mo lang sa neutral. So, ibabalansi mo ang mga pangyayari, hindi yung nasa kabilang panig ka lang. Hindi ganon. Dapat nasa neutral ka. Kaya tayo, wala tayong pinipili sa both parties. Tinatalakay lang natin ito nang naaayon sa mga pangyayari. Kaya yung warning ng ating pamahalaan tungkol doon sa mga fake news, yung mga idol natin dyan na gumagawa ng mga fake news, sana ma-aware kayo sa babala ng ating pamahalaan kasi baka hindi na kayo makapag-content. Maging sa social media, kapag ka na ng social media, yung nakakalabag ka sa tinatawag na community standard, baka mawala ka sa sa linya. Yun tayo nagkukwentuhan lang dahil nga, yun ang napapanahong issue. At marami tayong mga kapwa nating content creator na nagbablog tungkol sa mga pangyayari na ibinabase rin nila sa sistema ng mga pangyayari. Oo. Sabagay, ang mga vlogger naman, minsan kasi, natutupad din sa kanila yung nakalagay sa Biblia na akala nila nasa landas silang matuwid. Oo. Kasi ang Diablo, tuso yan Pag binigyan ka ng magandang opportunity ng Diablo, at sa tingin mo maganda, at yan ginrab mo, doon ka na unti-unting malalagay sa alanganin. Sabagay, sabi nga, walang pagsisising nasa una. Laging nasa huli. O tingnan mo yung mga vlogger ngayon na kinasuhan at pinatawag na, nag-iiyakan. Pero binigyan sila ng pagkakataon na magbago. Pag ikaw binigyan ng pagkakataon para magbago, tuloy-tuloy na yun. Huwag mo nang balikan yung mga nakaraan dahil sa susunod na ipatawag at damputin ka, ay wala na. Tuloy-tuloy ka na. Kaya nga, ito si Epifanio, hindi natin alam kung kailan to ipapatawag sa Senado. Meron pang isa, si Aling Marie.
Mabuti si Aling Marie ngayon, napaling na rin ang issue niya. Medyo lumayo siya sa kababati ko sa iglesia. Napaling na. Ang issue niya ngayon dito sa mga pangyayari. Binabanata naman niya ngayon. Yun yung sinasabi na sa halip na makakatulong ka at makakapagbigay ka ng magandang impormasyon ng kapayapaan, ay lumalala ang sitwasyon. O kasi sa mga binabanat mo, pag may mga nakikisimpatya doon sa binabanat mo, papaling na yon. Di ba? Kailangan lagay ka lang sa tama, sa neutral. Kaya si Aling Marie, hindi pa nga rin niyang kinakasuhan ng iglesia eh. Kasi, yung binibintang nila na ang iglesia, kulto at kung ano-ano, salamat ka sila, hindi totoo yun. Oo, kasi kung totoo yun, ang iglesia, kung tunay na kulto, matagal na kayong wala. Dahil ang tunay na kulto, mabalasik. Iba yan. Oo. Lalo't binapatikos mo sila. Pag na-pick up ka nila, tapos maligayang araw mo. Kaya lang kasi, tamo, hindi ba, nung mga nakaraan, ilang buwan na yata nakalipas, yung tunay na kulto sa Surigao, di ba? Ginampot na, hinuli na. Yun ang mga kulto. Gumagawa sila ng sarili nilang batas na labag sa batas natin. Sabi mo may mga establishmento sa Surigao na ipinasara dahil daw hindi sumusunod sa kanilang patakaran. Mabuti nga lang yung mga kapulisan natin doon sa Surigao, nung maharang sila sa checkpoint, professional yung mga pulis natin. Hindi sila basta hinaras o ano. Dinaan sila sa mahinahon at mapayapang ano. Tinawag yung officer nila, yun ang nakipag-usap. Buti naman, nakinig din yung puno ng kulto. Na wag niyo munang ituloy yan. Kailangan pag-usapan yan, pag-aralan yan. Pero ganun pa man, siguro, dinampot na sila. Nilusob yung kanilang hideout, kumbaga. Tipo mo, magtatayo sila ng sariling pamahalaan. Nung gibain yung kanilang may sarili na silang yung tinatawag na yung pag yung pupunta ka sa ibang bansa. Ganun sila katindi. At saka isa pa, magtatatag sila ng sarili nilang pamahalaan, nandito sila sa Pilipinas. Kakalabanin nila yung gobyerno natin. Magtatatag sila ng sarili. Tapos, nung ma-verify, kasi sa Mindanao, may mga kanya-kanyang relihiyon doon, ang mga ibang sekta, na mga tribo-tribo, merong namumuno sa kanila. At yun, hindi lumalabag sa batas. Pinahintulutan ng ating batas yun, na hawakan nila yung ganung tribo, mamahala sila, pero ipatutupad din ng batas, yung batas natin. Nung ma-verify itong isang grupong ito, hindi naman pala nila miyembro, kaya pala nagtatatag ng sarili. Timbog sila lahat. Merong isang, mga katutubo sila. Kumbaga, parang mga tribo-tribo sa mga malalayong lugar na hindi nasaklaw ng syudad. Siyempre sa mga parting kabundukan, may mga tribo-tribo dyan Merong umahawak sa kanila roon. Na yun ang parang bibigay sa kanila ng edukasyon. Ang pinapatupad doon kung ano yung batas natin, yun ang ipinapatupad doon sa tribo na yun. Wala silang nalalabag. At pinahintulutan ng ating batas yun. Kasi nga, anumang organisasyon na hindi nakakalabag sa batas at umaayon sa batas yung kanilang ginagawa, hindi naman sasawatain ng batas natin Hindi kasi bakit? Wala silang nalalabag hindi kagaya nung dinampot na tribo na yon. Labag talaga isipin mo, pasara mo yung sino ka, pasara mo yung establishmento nagbabayad sa pamahalaan natin yan. May permit yan, may ano yan. Gusto sa kanila kukuha. Pwede ba yun? Ganon. Kaya nga ito, si Ila Epifanio at si Aling Marie, binibintangan ng Iglesia ni Cristo na kesyo kulto. Tandaan nyo, Aling Marie, Ginoong Epifanio, ang Iglesia ni Cristo ni minsan, hindi pa sumalungat sa batas na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Kung meron mang mga kaanib sa Iglesia na sumasalisi at nakakalabag sa batas, sila yon. At hindi yon pinapahintulutan ng tagapamahala ng Iglesia na manatili. Itinitiwalag yung ganung uri ng kaanib. Nakalagay naman sa Biblia. Sabi sa Biblia,
itiwalag ninyo ang inyong masamang kasamahan. O, di ba? Ibig sabihin, ayaw sumunod eh. Kaya may pagtitiwalag po sa iglesia. O. At saka, sa panahon natin ngayon, kung kayo man inaanyayahan namin sa aming mga pamamahayag ng salita ng Diyos at sa mga pagsamba, subukan niyo pong dumalo para malaman niyo kung totoo yung ibinibintang sa iglesia ng mga iglesia ni Kristo daw ay kulto at mga mamamatay tao. Subukan nyo para kayo mismo ang makakasaksi kung totoo yung kanilang paratang. Di ba? Kung saan kayo malapit na lugar na may kapilya ng iglesia, pag may pamamahayag ng salita ng Diyos dyan at inanyayahan kayo, paunlakan nyo sa mga pagsamba, sa mga doktrina. At sa uli, kayo naman ang magpapasya. Hindi naman kung mo nagpaunlak ka, iglesia ka na. Sa totoo lang po, nabanggit ko na sa una kong video, napakahirap pumasok sa iglesia ngayon. Oo, mahirap. Para kang dumadaan sa butas ng karayom na sa mga pagsusulit. Hindi ganun kadali. Kala kasi ng iba, puro inanyayahan ka. Kung mo inanyayahan ka, iglesia ka na. Hindi po. Hindi ganyan sa amin sa iglesia. Meron kaming doktrina na dapat mong sundan. Meron kaming mga guide. Oh, lalo na yung kung mahirap pumasok sa iglesia sa panahon natin ngayon, mas mahirap pag ikaw natiwalag. Mas mahirap ang proseso ng balik loob. Kaya ang mga kapatid sa iglesia, sa totoo lang, ayaw na ayaw ng matitiwalag. Kaya ayaw gumawa ng labagyan. Oh, kasi pag lumabag ka na sa pamahalaan natin at makakasira sa sistema ng iglesia, ititiwalag ka. Bakit? Madadamay ang iglesia sa iyo eh. Oo, madadamay eh. At yun ang iniingatan ng pamamahala. Ang sabi nga, ang sakit ng isang kalingkingan, dama ng buong katawan. Kaya pag nakalabag ka sa batas at hindi ka nakinig sa payo ng tagapamahala, nagpatuloy ka roon, ang sabi nga sa Biblia, itiwalag ninyo ang inyong masamang kasamahan. Ititiwalag. Pag natiwalag ka na, ipagpapatuloy yung kasong haharapin mo, baka ang iglesia pa magpakulong sa iyo. Ganon mga idol. Kaya yung bintang nila sa iglesia, hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan. Yun ang fake news. Oo. Yun ang dapat sawatain. Di ba? Tama? Kasi tandaan nyo, walang relihiyon na magtuturo ng masama sa kanyang mga miyembro. Iglesia man yan, anumang relihiyon yan, katoliko man yan, o sabadista, protestante, walang relihiyon na magtuturo ng masama sa kanyang mga miyembro. Dahil isa ang pinaninindigan niyan, aral ng Diyos. O, di ba? Kaya nga may relihiyon eh. O, tapos sasabihin mo, kulto. O, kami sa iglesia, wala kaming dinidiscriminate na relihiyon. Ako, idol, kahit anong relihiyon mo, tanggap ko yan. Kasi, iyo yan eh. Eh sabi nga sa mga buholano, kung taga-buhol ka, ija-ija, aho-aho. Yung kanya-kanya. Yung iyo. Ganon. Hindi pwede yung iyo, ipipilit mo sa kanya. At yung kanya naman, ipipilit sa'yo. May kanya-kanya nga tayong prinsipyo at paninindigan eh. Kaya nga yung prinsipyo mo, hindi mo pwedeng ipilit sa iba eh. Pwede mong ibigay, tanggapin niya, pasalamat ka. Kung hindi, huwag mo ipilit. Ano ba, tama? Kasi yung kanya naman, pag ibinigay niya sa'yo, nasa sa'yo naman yun, tanggapin mo tinte. Oh, walang pilitan, kumbaga. Sabi nga sa you are the king of yourself. Tama yon. Ikaw ang hari ng iyong sarili. Pero, hindi kumuhari ka ng iyong sarili, gagawin mo na lahat ng gusto mo. Sa sarili mo lang yon. Eh, pag makakalabag ka sa batas, hindi pwedeng maghari ka sa sarili. Sarili mo lang pagharian mo. Huwag yung pamahalaan. Huwag yung batas. Oh, nakakalabag ka na sa batas, tapos sasabihin mo, akong hari ng sarili ko. Hindi pwede yun. Oo, sa sarili mo lang, hari ka. Oh, pero pag makakalabag ka na sa batas, meron ka dapat panagutan. Yun ang dapat malaman ng ating mga kababayan, lalo na yung gumagawa ng mga fake news. Di ba? Tama mga idol? Yan naman, napagkukwentuhan nga lang din natin dahil nga sa napapanahong issue. Oo. Tayo naman kahit na ganito lang tayo mga idol, pipitsuging vlogger lang tayo, hindi naman tayo kagaya ng mga sikat na vlogger dyan, pero
hindi tayo nagbibigay ng makakasira sa ating kapwa. Lalagay lang tayo lagi sa neutral. O, ibabase lang natin sa mga pangyayari at titimbangin natin para naman makapagbigay tayo ng magandang impormasyon, di ba? Kaya tayo pinahintulutan gumamit ng social media para makapagbigay ka ng magandang impormasyon sa iyong mga viewer, sa iyong mga follower. O, tapos pag marami ka ng follower, titirada ka ng iba-ibang fake news na para lalong dumagdag yung follower mo, hindi mo alam, makakasira ka na pala. Nakakalabag ka na pala. O, di ba? Ganyan mga idol. O, paano ha? Kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga katanungan. Salamat pong muli ng marami at sinamahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating programa. Papansamantala akong magpapaalam sa inyo mga idol. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!